Ayun na, Sabado na ng umaga. Ano na ba? October na. October 4. Andito kami sa may farm ngayon. Basa ang mga damo. Mahamog kagabi, kaya basang-basa ang damo. Pero wala nang ulan. Mga 1 linggo nang di umuulan. Kaya tuyo na dito sa farm. Mapansin yung lupa, tuyo. Sayang, di ko na dapat pala dinala ko yung bota ko para nakapunta kami doon sa likod. Pag pumunta ako sa likod, si Bonnie matutuwa to. Pupuntahan niya na naman yung ilog. Kasi si Bonnie mahilig sa tubig to eh. Pag nakikita niya yung ilog, naliligo siya doon sa ilog eh. Naglinis sila doon putol na yung mga tinanim doon ng mga halaman na bulaklak. Kasi nagiging masukal na, napabayaan na yan eh. Buti nga nilinis nila. Maganda ng tignan hindi na masukal. Dati kasi masukal yan eh. Ano ngayon? Sabado ng umaga. Ang ganda ng panahon Ito na yung mga mangga na hindi nagbunga. Andito na yung mga trabahador ni Pastor, mga naglilinis dito. Ano si Bogart? Wala na namang ginawa to si Bogart kundi manyakin to si Bonnie. Ay nako, wala masyadong activities. Hindi ako makaakyat to sa taas, do sa yung malaking area ng sagingan at mahina yung battery ng e-bike, hindi makaakyat. Hindi ako nakapag-charge kahapon. Nabubulok na yung bahay kubo rito, yung silungan. Sayang sira na yung mga bubong. Wala, ingay ng mga motor. May maglilinis na pala rito Stay. Dampas mo? Karon. Dili sa akwat babaw. Ayun yung dalawang trabahante rito sa farm. Maglilinis sila doon sa likod sa may sagingan. Dahil matataas na yung damo, masukal na ron. Kasi kung di mo lilinisan yung may sagingan, yung mga damo, pag hindi mo natanggal yan, magunsalo din yung mga yung mga saging. Sayang. Dito ang tawag nila yung gunsalo pa nakakasakit yung saging. Karamihan kasing saging dito ni Pastor saba, yung kardaba na tinatawag. Ang gunsalo, ang epekto niyan, siguro baka hindi niya pa alam yung gunsalo, kung ano yung gunsalo. Kahit sa ibang lugar meron yan eh. Pero dito sa Mindanao kasi itong mga Bisayan, tawag nila yung gunsalo. Yung pag binuksan mo yung saba, parang kulay brown yung loob niya, parang lupa. Yun ang sakit niya. Iyon ang tinatawag nila na gunsalo. Pag madumi yung area ng sagingan, yung puro damo, ang nagiging cause niyan pag madamo yung lugar. Pero pag nalinis mo yan, na-maintain mo yan, walang damo yan, maganda yung bunga, walang gunsalo. Ang ganda harvest. Pero pag dinapuan kasi, pag di mo nililinis kasi, tamaan ka ng gunsalo. Kahit gaano karami yung saging mo, kung may gunsalo yan, wala, hindi mo na pakinabangan yan, hindi mo maibenta, sayang. Ito na si Bogart to. Pag nandiyan na sa gate yan, ibig sabihin yan, ayaw niya na dito. Gusto niya nang umalis. Mamanyakin na naman si Bonnie. Sira ulo talaga tong asong to eh. Ayun talon-talon na nag-aaya nang umalis yan dito. Ganyan si Bogart, pag ayaw niya na sa isang lugar,
babalik yan sa e-bike. Kung bukas lang yung gate, sumakay na doon sa e-bike yan eh. Shhh! Yan na naman, minamanyak niya na naman si Bonnie. Oh. Loko talaga si Bogart. Eh, may aso doon sa kabila oh. Yung maliliit. Shih Tzu tsaka Chihuahua. Puro maliliit yung aso nila doon. Ganda na panahon. Dito bandang taas oh, makapal din ang damo. Oh. Yan yung pataas. Pero lalaki na ng coconut oh. Dumating ako dito 6 years ago ata yun. Maliliit pa tong coconut na to. Yung taas niyan, yung bandang taas. Kitang-kita mo yung mga mangga. Ngayon hindi mo na makita oh, kasi malalaki na yung coconut eh. Pataas na oh, natatakpan na yung pinakataas. Kaya hindi na visible yung mga mangga. Dito na lang sa harapan makikita mo yung mangga. Wala na yung yung mahogany dito. Ang lalaki ng mahogany nun dito. Pinaputol nila pastor. Bogart, oh, ganda ng kulay ni Bogart. Black na black. Kaya dami natatakot dito kay Bogart. Ang laking aso, kulay itim pa. Pag nakasalubong mo ngayon si Bogart sa gabi, yung madilim, tatakot ka dyan eh. Kasi hindi mo siya makikita, kulay itim. Kasi magre-reflect lang sa kanya yung mata niya. Wala na, hindi na lumalayo si Bogart dito sa gate oh. Ganyan yan pag ayaw niya sa isang lugar. Hanggang dito na lang, lipat muna kami. Dito tayo sa may subdivision oh. Ito yung papasok ng subdivision oh. Magmula doon. Ayan. Yan ang entrance ng subdivision. Isa lang ang entrance niya. Ayan, paakyat papunta sa libuton. Ito yung farm. Oh. Oh, diyan, ganda. Itong kanton to, puno ng saging. Ang dami. Ang daming ang bunga saging dito. Oh. Ilang puno kaya nakatalagay dito. May nakahalo din coconut eh. Tinaniman ng coconut. Tapos may mga saging. Pero mas marami ang saging. Ang ginawa nila sa coconut, paikot yung ginawa nilang perimeter fence yung coconut. Ayun oh. Tapos yung gitna, yung loob, puro saging. Malaki din yan, yung lote yan, itong kanto. Nasa 1,000 square meter ata. O less than. Malaki din yan. Ito nga pala, yan yung kalyang yan. Yan ang papasok. Kung pupunta ka doon sa ospital dito sa Manukan. Kasi dito sa Manukan, merong maliit na ospital dito. Andun sa loob. Dito ka dadaan. Kung mga emergency case lang, pwede dyan. Pero kung makukonfine ka, malala talaga yung sakit mo, sa Dipolog ka dadalin. I-repair ka ng mga doktor sa Dipolog. Hindi ka na po pwede dyan. Kung mga ordinaryong sakit lang na OPD o kaya under observation ka ng ilang araw, pwede ka sa ospital dyan. Dami nagmumotor oh. Ang number 1 talagang transport ng tao dito sa Manukan, motor. Hindi lang naman sa Manukan, kabuuan ng kwan eh, mga probinsya. Kahit nga dito sa buong Mindanao, yan ang number 1 transport dito, motor. Kasi mura lang, madaling kunin ng monthly. Magaan sa bulsa ang monthly niyan eh, dahil mga motor lang yan eh. Ito mo, mga walang helmet. 90% na nagmumotor dito walang lisensya o kaya hindi updated ang registration ng lisensya nila, ng rehistro. Yung iba nga dyan wala pang rehistro. Tsaka napakaraming multicab dito sa Mindanao.
Sa Dipolog kasi merong rebuilder dyan na mga surplus na multicab, yung Rusco. Tapos yung iba dyan wala naman, hindi naman kilala pero magagaling din naman. Pero nasa Davao tsaka Jensen ang ang nasa Jensen ang malaking yarda ng mga mga multicab tsaka Cagayan de Oro. Pero sa Jensen ang pinakamarami. Sino ba yung isang vlogger diyan si Dodong Laagan. Taga Davao yun, Davao del Norte. Sa Jensen maganda rin. Si Jensen Wheels, taga Jensen. Subscriber ako noon Jensen Wheels. Magaganda yung mga nila, mga ginagawa nila. Mas mura kay Jensen Wheels kaysa kay Dodong Laagan. Si Dodong Laagan medyo pricey ang mga unit niya. Pero maganda ang gawa ni Dodong Laagan. Tingin ko lang opinion ko lang, mas maganda ang gawa ni Dodong Laagan. Mas kumpleto, mas detalyado. Si Jensen Wheels, detalyado rin. Maganda rin ang gawa, pero sa presentation ni Dodong Laagan, parang mas maganda si Dodong Laagan gumawa Kaya pricey ang ni Dodong Laagan, ang mga unit niya. Pero lately, may nakita ko, meron siyang ino-offer ng mga budget meal, mga 250,000 nga lang minivan, maganda na. Naka-recondition na, naayos na. Na lang, gas and go ka na lang. Kaya lang ang mga setup kasi ang kadalasang nila, made to order yan. Wala ka namang mabibili sa shop nila na available na naka-display. O order ka, down payment ka, gagawang kanila. Tapos full payment upon pull out. Yan ang kadalasang settings ng mga rebuilder dito. Sabado ngayon, walang klase nga pala ngayon ng eskwela. Kaya wala akong nakikita mga estudyante. Wala masyado, pero marami pa rin dahil umaga marami lumalabas, yung iba papasok sa trabaho, yung iba biyahero, kaya marami pa na yung biyahe ng mga motor galing sa bundok. Doon sa bundok ba yung area ng Libuton, doon sa taas ang dami yung community pa doon, mga ilang barangay pa atay, 3 barangay atay nandun sa Libuton. Kasi eto sakop pa to ng poblasyon, tong subdivision sakop ng poblasyon to yan ang itsura dito. Kaya mo bang mabuhay dito sa dito sa Mindanao? Kahit sa probinsya, dahil dito sa probinsya simple lang ang buhay. Kung maluho ka, nakagisnan mo, lumaki ka sa syudad, mahirapan ka mag-adjust siguro dito. Lalo na kung bata-bata ka pa, yung mga tipong kabataan ka pa, baka hindi mo kayaning mabuhay sa probinsya. Dahil mahirap ang sa probinsya. Iba ang buhay sa syudad kagaya sa Metro Manila kumpara sa probinsya. Kung sa probinsya ka, nasa malaking city ka, kagaya ng mga Cebu, Cagayan de Oro, Davao, Iloilo, Bacolod, okay na siguro yan, mga Dumaguete, dahil malalaking city yan Progressive din naman yung malalaking city sa sa mga probinsya. Ay alam mo na siguro, i-update ko sa inyo dito sa Manukan, Zamboanga del Norte. Good morning sa lahat.